Posible raw na paghihiganti ang ugat ng pambobomba sa Mindanao State University sa Marawi City kaninang umaga. Laman ng iba't ibang balita ngayon ang nangyaring pagsabog sa Mindanao State University kung saan ilang tao ang kumpirmadong namatay na ikinasugat naman ng marami habang nagaganap ang isang misa. Ano nga ba motibo sa naganap na pambobomba? Sino ang nasa likod ng nasabing pagsabog at bakit? Siguradong magugulat ka pag nalaman mo na may mga nagsasabi na iyo ay ugnay sa grupong Hamas. This is Jepoy TV, tara at simulan na natin. Ang insidente ay naganap sa gymnasium ng pamantasan ng estado ng Mindanao sa Marawi, ang pinakamalaking lungsod ng mga Muslim sa bansa kung saan ilang tao ang kumpirmadong nasawi sa gitna ng isang misa. Tinawag ito ng mga opisyal na isang act of terror. Ayon sa mga otoridad ay gawa sa mortar round ang ginamit na pampasabog. Sinabi ni General Romeo Brawner Jr., ang pinuno ng militar, na ang pagsalakay ay maaaring pagbawi ng mga Muslim dahil sa pagkasawi ng 11 Islamic militant sa isang military offensive na sinuportahan ng mga airstrike at artillery noong Biyernes malapit sa Datu Hofer Town sa timog ng Maguindanao Province. Marami naman ang hindi natuwa sa nangyaring insidente, kabilang na ang ilang mga opisyal, senador maging ang Pangulong Bongbong Marcos. Ang gobyerno ay nagsabi na ang investigasyon ay nagsimula na kung saan ang mga sundalo at pulis ay agad na sinuri ang mga security camera para hanapin ang sinumang maaaring responsable sa pangyayari at nagtayo na rin ng mga security checkpoint sa paligid ng lungsod. So we have alerted also our units, all of our units in Mindanao, as well as our other units, just like with the Philippine National Police here in the Metro Manila area. So that is the update from the AFP side. We are continuously gathering intel operations so that we will be able to run after the perpetrators. Sa kabilang banda, may mga nagsasabi naman na ito ay may ugnay sa Hamas dahil noong 2016 at 18 ang dalawa sa miyembro nito ang nasakuti sa Pilipinas, pero ito ay hinala pa lamang. Sana naman sa hinaharap ay hindi na muli maulit pa ang mga ganitong uri ng insidente sa kahit na anong relihiyon. Ikaw, anong opinyon mo sa video natin ngayon? Comment down below.